We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagkog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Jess Tony Humami, live gikan dinhi sa GMA General Santos Station. Gidagsa sa mga debotong Katoliko ang mga simbahan sa managlayng lugar sa Mindanao alang sa ulahing Misa de Gallo. Samtang nagkadiasab ang gimmick sa Matagbanay sa pagsugat sa Pasko. Ani ang report ni John D. Esteban. Midagsa ang mga debotong Katoliko sa San Pedro Cathedral sa Davao City alang sa ulahing Misa de Gallo. Dunay nanuroy ug nagsaulog sa Pasko sa parke o sa Davao City Hall grounds kung asa dunay nindot ug colorful nga Christmas decorations. Nindot man gud ang lights niya napoy bata. Sa kinatibukan, nahimong hapsay ug walinawon ang pagsaulog sa Pasko sa Dakbayan sumala sa Davao City Police Office. Sa General Santos City, misalmot sab sa misa sa Our Lady of Peace and Good Viage Parish ang mga debotong Katoliko. Maayo ang among pamilya nga layo sa sakit o taas pa nga kinabuhi ang maabot sa toa. Duna say nagbanding og miapa sa ilahang entry sa photo of Christmas 2023 sa City Hall ug Plaza General Santos. Larong Pinoy sab ang gikalingawan sa mga residente sa Barangay Bula atol sa bisperas sa Pasko. Samtang gikumpleto sa fireworks display ug mga pabuto ang Christmas experience sa mga taga-Jensan. Sa St. Augustine Metropolitan Cathedral Church sa Cagayan de Oro City, mitambong sa misa ang pipila ka Cagayanon. Bantay sarado sa otoridad ang palibot sa simbahan kung asa gipatuman ang one entrance, one exit policy. Good health sir, of course, mong pamilya, ilakay sa mga diling mayong panghitabo, blessings kada adlaw, layo sa mga trahedya. Pag-abot sa alas 12 sa tungang gabi, kamatikdang pipila lang ang nagpabuto. Expect nga na fireworks display karon kay sa ngalan nga Christmas pag tubang sa atong kuan ng Jesus Christ. Wala pa man kay ganap, medyo mingaw gyud. Sa Zamboanga City, nagpahigayon og pahalik sa imahen sa Batang Hesukristo atol sa misa sa Holy Trinity Parish. Nandito po lahat ang mga pamilya ko and mga anak ko. So we're so happy and thankful to God that we celebrate our Christmas as a family completed po. Gisugat sab sa pipila ka Zamboangenyo ang adlaw sa Pasko sa Plaza sa Zamboanga Integrated Bus Terminal. Kung asa dunay rides nga gikalingawan sa mga Zamboangenyo. Sa Dapitan City sa Zamboanga del Norte, gikan pa sa unang adlaw sa Misa de Gallo hangtod sa ulahing adlaw. Nahimong merry ang Pasko sa mga manimbahay sa St. James the Greater Parish Church. Kay busog much sa libreng pagkaong Pinoy, ilabi na lechon. Kini kabahin sa tinuig nga Pasko sa nayon sa lokal nga kagamhanan sulod na sa napulo ka tuig. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Sa Davao City, patay ang usa ka babae ug usa ka senior citizen human maligsan sa military truck sa Task Force Davao. Ang sospek nga misalisi og maneho sa truck nakakustodiya na sa kapulisan. Ato ibalik si John D. Esteban. Kuha kini sa Pichon Street sa Bangkerohan Public Market, Davao City, Domingo sa buntag, bisperas sa Pasko. Paspas nga miabante ning military truck, midiretso og giararo ang magrag-atang lang unta og masakyan.
Ang pipila kanila nadasok sa ilawom. Ang truck ba? Dead on the spot ang 63 anyos nga si Jaime Cole o 34 anyos nga si Rosel Luna Haspe. Samtang samda ng laing tulupa nga nagpaabot rapon unta og masakyan. Nadanyos ang usa ka motorsiklo ug usa ka SUV. Unang giingon sa kapulisan nga nabiyaan sa driver nga si Private First Class Patrick Tromata ang military truck nga nag-andar samtang nangihi. Apan sumala ni Tromata, minaog ra siya aron siguruhong nakanaog na ang iyang mga kauban sa likod. Dihang kalit gipaandar ang truck ni Crenenande Rodriguez Cadiente nga nagtambay ra sa lugar. Bumaba lang saglit po itong driver para i-check yung mga kasamahan niya kung nakababa na ba lahat sa likod. At sumalisi naman itong suspect at bigla niyang minaniho itong KM 450. Sa pagiginabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa suspect kinsa balhog na sa San Pedro Police Station, nasayrang usa kini ka-dispatcher sa Bangkirohan Public Market. Sumala niya, buot lang matud pa niya nga ibalhin ang truck kay dunay paghuot sa dagan sa trapiko sa lugar. Nakaunsa ba or kung anong gisakyan man nimo tong sakyanan sir? Nakaunsa tayong driver ato na tayo? Nag-ihi daw sir. Tapos na ano ko lang sir, ipatabi ko lang sir, tapos na ano man sir, nalak, dinalak ang ano sir, manubila sir. Kasi nakaano sa sir, nakaandar sir. Kasi tatlong ano siya sir, red. Kung na-neutral siya sir, in, tapos green ang ano, ang sign. so ipagilid mo kung itong sakyanan sir kay traffic? Opo. Tapos na ano po, nakalimutan niya po kasi marami siyang, marami sigurong iniisip sir, yung opisyal namin. Mag-atubang ang suspect og reklamong reckless imprudence resulting in homicide, physical injury ug damage to property. Posible sab mag-atubang og kasong administratibo ang driver sa military truck kung mapamatud-ang nagpasagad kini. Giangkon sa Task Force Davao ang panghitabo og nangayog pasaylo sa pamilya sa mga biktima. Miparagat sab og pasubo ang Davao City LGU ug nagpasalig nga tabangan ang mga nabiyaang pamilya sa ilaha mga panginahanglan. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao. Tulo ka mga batan-on nga sakay og motorsiklo giharang sa mga personay sa Bureau of Fire Protection human ang labay og pikulo sa tindahan og mga pabuto sa Rotonda Circle sa Cagayan de Oro City. Upat ka mga pikulo nakuha gikan sa mga batan-on. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap, exclusive. Ha? Kini ang aktual nga pagharang sa mga personay sa Bureau of Fire Protection Cagayan de Oro sa tulo ka mga batan-on nga nagsakay sa ilang motorsiklo sa Rotonda Circle sa Cagayan de Oro City. Pagkataon-taon, usa ka lalaki ang miduol kanila sabay hapak sa tulo ka mga batan-on. Kinsa nagulong? Tupag! Tupag ha? Kumuha mo kabalo sa among punan? Ha? Mo ba? Sumala sa mga tindero og pabuto sa lugar nga makapila na kuno nga nagtuyok-tuyok sa lugar ang tulo ka mga batan-on. Hangtod nga nang labay kini og pabuto nga pikulo at tubangan mismo sa ilang mga tindahan. Nasundan gid nako na ilang itagak pikulo ba. Pag magtagak sa pikulo, nangatawa ra din sila. Amo to akong isundan tay may bugay na ko'y pabutuhan. Di napud sa akong tungod jud sa akong pabutuhan. Tingin ko, asam to gikan ng pikulo nga wala, may baliga pikulo dire. Nakumpiska sab sa Bureau of Fire Protection ang upat ka mga stick sa pabuto nga pikulo gikan sa tulo ka mga batan-on. Gibutyag sab kuno sa mga batan-on nga napalit nila ang pikulo sa Carmen area. Sigon sa BFP nga ang maong matang sa pabuto ginabawal subay sa gabayan sa DILG. Hinaot unta no nga kanang mga inana nga pranks ato ginang likayan labi na karon dinhi sa ato ang baligaanan sa atong mga pabuto which is very delikado gid sir. No, isa lang ana kakos og dako kayo nga problema sa dili lang sa ato ang area kun dili pud sa kaning mga ligya kay nag-invest sila, ni-comply sila sa tanan nga mga checklist para makapamaligya sila og
madaot pod ang ato ang record diri sa Cagayan, which is 0 casualties biya kita. Wala na mihatag og pamahayag ang tulo ka mga batan-on kinsa gipalakaw ra sabdayon sa mga personahe sa BFP human gikuha ang ilang impormasyon. Panawagan karon sa BFP nga magbaton og disiplina sa kaugalingon, ilabi pa sa mga butang nga mamahimong tinubdan sa disgrasya aron nga malikay sa asunto. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Nagpahimangno ang kapulisan sa General Santos City nga mahimong responsable sa social media. Human na aresto ang usa ka senior citizen nga nagpakatag og bomb jokes sa social media account. Arestado ang usa ka 68 nga lalaki nga nagpakatag og bomb jokes sa social media natong adlong Biyernes. Matud pa nag-live stream sa social media ang lalaki og sa caption niini iyang gibutang nga duna matud pay bomba sa usa ka mall sa syudad. Nagsugod kini diyang dunay nakaplagang unattended sling bag sa parking lot sa maong mall. Apan gipaklaro sa otoridad nga negatibo kini sa eksplosibo. Mga cellophane lang matud pa ang sulod sa mong bag base sa pagpanubay sa Explosive Ordnance Disposal Team sa Task Force Jansan. Nanawagan karon ang General Santos City Police sa publiko nga mahimong responsable sa paggamit sa social media. Nag-awhag sab sila nga nag-report kanila ang bisan unsa mang dili validated nga impormasyon aron maaksyonan sanglit makahatag kini og panik sa publiko labi na karong holiday season. Pasakahan og kasong paglapas sa Presidential Decree 1727 kun anti-bomb joke law ang maong dinakpan. Yung mga nananakot, gawa natin ang action kagad para maparusahan. Leksyon na rin sa ating mga mamamayan na huwag mag-post ng post na hindi naman totoo. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Kagahapon pa lang, milinya na ang mga Davaoenyo nga nag-atang sa pahalipay ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City nga ginahatag batag adlaw sa Pasko. Ano ang report ni John D. Esteban? Bispiras pa lang sa Pasko, nakalinya na dinhi sa Central Park sa Bangkal, Davao City ang mga Davaoenyo nga nagatang alang sa tinuig nga pahalipay ni kanhi President Rodrigo Duterte sa balay niini nga ginahatag matag adlaw sa Pasko. Gani dinhi na nila gisugat ang Pasko. Usa kanila si Tatay Dani nga alas 3 pa sa Domingo sa hapon milinya. Magpila may mga pinaskuhan ni Mayor. Alamat may bugas ba? Ang 75 anyos nga si Nanay Emiliana Cajes nagpaugat sab sa linya. Sumala niya kada tuig gyud daw siya galinya dinhi. Murag taas pa impilahan. Ang taas ko kaya pa oy. Kaya pa di lang ko mulingkod. Ano dili man? Sakit akong tuhod ug mutindog. Nya to alas 5 pa man eh. Okay ra. Sa una day nana man. Ang uban do na pay dalang bata. Unsa man inyong gilinyahan diri? Kanang palipay sa Mayor. So malao man gyud ka na kay madawat. Oh. Unsa oras mo naglinya? Nga alas 10. Alas 10. Hangtod sa oras mo diri magpaabot. Nga alas 5 guro ana man sila hatag daw. Kada tuig ginapahigayon ang pahalipay ni kanhi President Duterte so kaniadtong mayor pa siya. Sa kadaghan sa tao, libuan ka pulis ang gideploy sa lugar aron malikayan ang gubot ug mahanay ang sistema. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Libuan ka mga Davaoenyo ang midag sa kaganina sa Bangkal, Davao City alang sa tinuig nga pahalipay ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Atong sayron ang mga katikaran dito karon sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, sa tala sa Davao City Police Office, naa sa kapin 40,000 ka mga Davaoenyo ang midagsa dinhi sa Bangkal kaganiha alang sa tinuig nga pahalipay ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Hugot ang nahimong seguridad sa pahalipay ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte dinhi sa Central Park sa Bangkal, Davao City. Kinihuman matud pa sa dato sa DCPO, miabot sa kapin 40,000 ka mga Davaoenyo ang midagsa kung asa kapin 20,000 ang nakadawat og pahalipay. Gilangkuban sa delata, noodles og bugas ang mga nadawat sa katawhan. Samtang duna say mga pasundayag nga gipahigayon. Gani ang linya miabot sa Coastal Road tungod sa kadaghan sa mga midagsa.
Present usab kaganihang buntag si Vice President Inday Sara Duterte nga nakikimamat sa mga milinya. Sumala sa kapulisan, dunay mga natala nga mga nalipong atol sa aktibidad nga gilayong giatiman sa mga naka-standby nga personahe. Sa karon gisugdan na og panghipos ang mga tents og barricade padulong sa Duterte Ancestral House. Sara, sa karon nanguli na ang mga mianhi dinhi alang sa pahalipay ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Apan karong hapon lang doon na kitay nakita ng mga kapuso nato nga nagatang gihapon ng hinaot nga makadawat og pahalipay. Sara. Okay, daghang salamat Kent Abrigana. Una mahuman ang tuig sugaton sa usbaw sa mga produktong petrolyo ang mga motorista ug mga adlawa. Epektibo og mga adlawa musaka og piso og 60 centavos ang kada litro sa gasolina, piso og 70 centavos ang matag litro sa diesel ug ang kerosene. Muusbaw ang kada litro og piso og 54 centavos. Kini na ang ikaduhang sunod-sunod nga usbaw sa kada litro sa diesel. Samtang kini ang unang big time oil price hike karong bulana ug sukad niadtong Setyembre sa tanang mga produktong petrolyo. Sumala sa Department of Energy, kini tungod sa paglikay sa mga kumpanya sa lana ug nanag-iya og tanker sa Red Sea tungod sa mga pagpamirata sa kadagatan. Gipailawom sa surprise drug test ng kasundaluhan nga nakabase sa Maasim, Sarangani. Kapingatos nga mga sundalo ilawom sa 38 Infantry Battalion nga nakabase sa Maasim, Sarangani. Ang gipailawom sa surprise drug test, lakip sab sa mga gipailawom sa mong test ng mga opisyal. Usa matud ba kini ka preventive measure aron masiguro ang panglawas sa mga sundalo. Pamaagi sab matud ba kini sa 38 IB aron mamintina nga usa ka drug-free environment sila. Sa karon ginahulat pa sa 38 IB ang resulta og nang hinaot ang mga opisyal nga wala gayon magpositibo sa paggamit og ilegal nga droga sa ilang mga sako. Atol sa bispera sa Pasko, usa ka security guard ang patay. Human gipusil sa katrabaho nga security guard sa usa ka hardware store sa Davao City. Base sa report sa Davao City Police Office, nakadungog og buto sa pusil ang ilang kaubang babayeng security guard samtang nagsulat sa logbook sa baggage counter sa entrada sa hardware store sa Balusong, Barangay Matina Crossing, Davao City, alas 7:30 Domingo sa buntag. Giadtuan niya kini og dito iyang nakita nga gipusil sa suspect nga nailang si Jovito Pontero Narisma, 33 anyos, nga usa ka security guard ang biktimang kauban sa trabaho nga security guard sub nga si Joseph Pastera Kaitor, 28 anyos. Doon na kiniigo sa bala sa iyang ulo. Sumala sa DCPO, gipusil kuro sa suspect ang biktima kay nagtuo siya nga ginalibak siya sa biktima. Na-recover sa mga otoridad ang pusil nga gigamit sa krimen og basiyo sa bala. Kasong murder ang atubangon sa suspect. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Gibutiag sa transmission piston sa Southern Mindanao nga magpahigay ng grupo og transport strike sa Miyerkules, December 27 sa Davao City. Kini agig pagbatok sa pag-phase out sa traditional jeepney. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Sakit ni para sa buwan ng mga driver o operator, small operator na mawadan ang inabuyan. Nga naman, so kay pipila na lang ka mga adlaw, bulan, mawala na media sa kadalanan. Pipila ka adlaw una ang December 31 consolidation deadline. Nagpahigayon og street press briefing sa Davao City ang grupong Transmission Piston atong Biyernes. Kini kabahin sa nakatakdang pag-phase out sa traditional nga public utility vehicle kun PUV alang sa pagpatuman sa PUV Modernization Project ug Davao Bus Project. Busa, gibutyag sa Transmission Piston nga magpatuman sila og citywide nga transport strike sa Miyerkules, December 27, agig pagbatok sa Davao Bus Project sa gobyerno. Matod nila, kapin 6,000 ka mga driver ang posible nga maapektuhan. Tama lang sa December 31 eh. So, pwedeng may tabo nga pulurom na ang tanang sakyanan na magdagan din syudad sa Davao. Ang ingon sa LTFRB, no? Ingon sila nga dili pa may tabo by 2024. Siguro mag-take effect by 2025, no? Pwede bang makapangayo og kanang memorandum, no? Nga mag-take effect by next year ba o the following years?
So wala sila yung mga ingana nga pwedeng ihatag sa tuwa. Gipaabot nga nasa 80% ka mga PUV drivers ang motambong sa buong transport strike. Ang PUJ driver nga si Walter, moapil daw. Transtaran, okay mo, pwede ko moapil, transtaran. Ano ba? Parang dagaman ko mong ubang mga driver pero nga musugot ipisaot ang sakyanan. Dagan mawadag panginabuhian ba? Apaan ang PUJ driver nga si Andres, magpadayon gihapon sa iyang pagmamasada. Para kaniya, mangita na lang kini og ubang panginabuhian kung ma-face out na ang mga PUJ. Kami nagpaabot man mi nga madayon tong pagpisaut kay pabayad ba mig bayaran mo mig 80 niya ang operator 100,000. Kami okay na mi ato di karon nga may edad na. Wa matay lang masan. Busa na balaka ang ubang commuter sa posibleng strike. Hasol gid kay siya kay labi na adto ka sa trabaho, malate ka, daghag sa gabal sa kadalanan. Ug madayon ni, amo gyud mahimo ani sir. O gyud mahimo ana. So busa nangandam ang LTFRB 11 alang sa mga posibleng maapektuhan sa nakatakdang transport strike karong Miyerkules. Close at coordination with CPTMO right now and ugma na ami meeting sa office for the preparation of this hulga sa transport strike, no? So ato pong gipatawag ang mga bus operators for them to help us if in case na yung mga stranded na mga pasahero. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Usa ka traffic enforcers sa Cotabato City ang patay human kini gipusil samtang nagbando sa dagan sa trapiko sa syudad. Ano ang report ni Abby Caballero? Patay ang traffic enforcer sa Cotabato City nga nailhang si Haron Salyaw, 40 anyos, human kini gipusil samtang on duty kini pasado alas 4 sa hapon niadtong Biyernes sa may Don Rufino Alonzo Street, Barangay Poblasyon sa nasangpit nga lungsod. Nagka-control siya ng flow of traffic nung biglang may bumaril sa kanya sa likod. So ang tama is sa likod ng katawan at sa likod ng ulo. Nakig-koordinar matud pa ang kapulisan sa mga anaa sa lugar dihang nahitabo ang krimen, apan wala pa sila'y nakuha nga impormasyon kalabot sa nagpusil sa biktima. Wala sab matud pa'y ideya ang banay sa biktima kung duna ba kini kaaway. Walang gustong mag-witness. Ito lang siguro yung pagbabasehan muna namin kung may mga nakuha mga footages na ng CCTV. Dako matud pa ang posibilidad nga may kalabutan sa trabaho ang pagpusil sa biktima. Alam naman natin na marami ka ma-encounter na klaseng tao pag nasa traffic ka eh. Yun ang tinitingnan namin, it's either work-related or personal. Samtang nalubong na ang biktima subay sa tradisyong Islam. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Ana sa 7 ka kilo sa gituang shabu nga nagkantidad og kapin 47 million pesos ang nasakmit sa otoridad gikan sa usa ka tricycle operator atol sa drug bypass operation sa Zamboanga City. Usa ka alias Al, 31 anyos, kinsa nagpailang usa ka tricycle operator og residente sa Lamion, Bungaw, Tawi-Tawi ang arestado sa kapulisan human kini nakuha og 7 ka kilong shabu nga nagkantidad og kapin 47.6 million pesos atol sa bypass operation sa usa ka inn sa Zamboanga City. Ang suspect nasayrang usa ka high-valued individual. Nagaadto matud pa ang suspect sa Zamboanga City aron lang mamaligya og illegal nga droga. Gilayong gidala sa crime laboratory ang nakumpiskang droga o ganana sa kustodiya sa kapulisan ang suspect nga mag-atubang og kasong paglapas sa RA 9165 o Dangerous Drugs Act. Gidagsang beach resort sa General Santos City labi na karong adlaw sa Pasko. Samtang generally peaceful matod pa ang pagsaulog sa Pasko sa syudad, sumala sa kapulisan. Ano ang report ni Abby Caballero? Kamatikdang mingaw ang nagunang kadalanan sa General Santos City buntag sa mismong adlaw sa Pasko. Pati ang Eusebio Bulaong Public Terminal halos wala pa sab pasahero. Apan sa mga beach resort sa syudad, dagsa ang mga beach goer. Alang sa uban, kinimatod pa ang part 2 sa banding sa mga magbanay, human ang selebrasyon sa pagsugat sa Pasko. Busa, bantay sarado sa kapulisan ang mga beach resort sa syudad. Gani dunay mga pulis nga gipakatag. Personal sab nga mibisita sa mga resort si Police Colonel Nicomedes Ulayvar Jr., ang direktor sa GSCPO. Hinuon matod niya, generally peaceful ang pagsaulog sa Kapaskuhan sa syudad. Wala naman tayong recorded na mga major incident simula nung nag-umpisa yung Paskuhan sa Jensa
Hanggang ngayon, napaka-peaceful ang ating lugar. Magpabilin matud pa sila nga naka-full alert status hangtod sa unang semana sa Enero. Nang hinaot sila nga magpadayon ang kooperasyon sa katawhan aron masiguro nga magmalinawon ang holiday season. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Una kita mahuman, gikan sa naglangkob sa GMA Regional TV 1 Mindanao, amo kamong timbayaon og malipayong Pasko mga kapuso. Hinaot nga mapuno kita sa pagmahal, panaghiusa og kalinaw, og magpabiling #feeling blessed, dili lang karong adlaw sa Pasko apan sa kanunay. Merry Christmas mga kapuso! Mao kadto ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kinig makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ka mong official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao. Gadagalantaw ka namo og sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local news matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.